Nasa page ako ni Dr. Chatterjee kanina and may nakita akong post niya na ang sinasabi doon is when we invest in ourselves, we invest in our future. And in order for us to believe in ourselves, we have to believe in the possibility. Actually, magandang follow-up to dun sa previous video ko. Kaya ito ko ngayon, auto-record para makagawa ako ng video. When you make time for yourself, kahit na maliit na bagay lang yan, masasabi mong I matter. And kung naniniwala ka sa possibility na may something better, yun yung start na mag-shape up yung gusto mong future, yung gusto mong outcome na makuha mo. This week kasi, napag-isip-isip ko, saan ko na naman nilalagay yung oras ko. Kapag nai-stress ako, may anxiety ng konti, naglalaro ako ng video games. Kumakain din ng oras yon. After losing my job, talagang nag-focus ako sa pakikipag-network, editing yung CV, cover letters, ano pa ba, LinkedIn posts, tapos syempre, pag-a-apply ng trabaho and itong YouTube ko na to. Ang hindi ko na-realize, yung thinking na, kasi talagang mapapagod ka sa ginagawa mo. Ako nga sa ginagawa ko napapagod. Pero hindi ko naayos yung thinking ko na, okay, nag-i-invest pala ako sa sarili ko. Yung thinking na pag-i-invest ng sarili ko, hindi ko naman siya na-figure out kagad eh. Pero kung titingnan mo, talagang nagpe-prepare ka for something big. Okay. Ang sabi sa atin, mag-work hard ka, stay productive, laging ganun eh. Pero, paano kung yung shift ng investment mo sa sarili mo to become a better you is when you make time for yourself? Tulad nung magandang example dito is I used to think na yung pagpapahinga, yung talagang minsan down na down ka. Kasi nga, syempre, hindi mo naman maiwasan, tao ka lang din. Maraming mga negative thoughts, may maraming mga outside entities na hindi mo control, pero iniisip mo pa rin. Akala ko yung pagpapahinga, o kaya yung mga hobbies ko, tulad nito, paglalaro, paggawa ng YouTube video. Akala ko useless siya. Pero ngayon, na nakita ko rin yung post na yun, and nakita ko yung, papanoorin ko pa lang actually yung podcast na yun, na every time I choose to invest in myself, I'm investing in my future. Tulad nung ito na, yung certification. Noong una, sabi ko sa inyo, parang hindi ako dedicated na kunin pa yon kasi syempre may mga monetary problems pa. Pero parang gusto ko na siya ilaban ngayon. Gusto ko na kunin yung certification na yan. So nag-aaral ako. Ano pa ba? Journaling, yung mga hobbies. Walking, kahit yung simpleng walking lang. And ito, yung paggawa ng YouTube video na to. Then, gumawa ako ng structure ko, sarili kong framework na nagsiset ako ng boundaries na kung hanggang anong oras lang ako maghanap ng trabaho, then waiting game na ulit. Kapag natapos ko na lahat, yung target kong applyan, out na yun. Wala na yung side space ko, tapos na yun, waiting game na ulit ako. It's either makipag-network ako, pahinga, and i-ready ko na lang yung sarili ko for a possible interview. Yung iba pang truth about this thing, believing in ourselves, is that kailangan natin maniwala na posible na merong something better. Yung hindi tayo stuck sa version na to of our lives forever. I mean, change is the only constant thing in the world. Pero yung mga problema natin ngayon, hindi yan laging nandyan. And kasabay nun, nagle-level up tayo sa buhay. Yung belief na yon hindi siya kailangan loud. Makikita mo siya if you have time to maybe read, think, grow, kahit na maliit lang. Yung simpleng pagbabasa mo lang ng 10 pages per night bago matulog.
growth na yun. Yung example ko is, hindi ako gumagawa ng mga videos for an audience. Ginagawa ko to so makita ko yung sarili ko na nagtatry pa rin. Productive ako in my own way. Yun lang, that alone helped me believe again. Yung hindi ko lang mawala yung parang routine ko na meron akong ginagawa. Masasabi ko na hindi ako yung the same person 3 months ago nung na-layoff ako. Hindi because na meron na akong job, alam ko na yung sagot sa lahat ng problema ko. Pero yun yung kahit saan nyo tingnan na productivity guru o kaya positive mindset guru or kung ano man yan. Yung pag-show up mo lang para rin sa sarili mo. Kumbaga, tinutulungan mo lang din yung sarili mo para makaalis ka sa isang problema na meron ka. Yun yung part na baka tayo lang din na nakakita kasi tayo lang nag-show up, tayo lang yung may mga gantong problem. Pero ito yung mga self-investment natin behind the scenes. Yung self-investment na to, hindi siya fancy in a way. Kasi tulad ko, napag-decidean ko 3 videos in a week. Pwede namang 1 video a week lang. And then, meron na akong mga 10 minutes to 20 minutes of focused reading bago matulog. Kasama na yung journaling doon. And then, yung simpleng maglakad-lakad lang ako, pantanggal ng anxiety and stress sa paghanap ng work na walang phone. Walang phone na, hindi ko kasama yung phone ko. So kung again, stuck kayo and then matatanong nyo, how can I show myself if I still matter and the future I want? It starts with how I treat myself today. Ganun lang siya. Yung future mo, it doesn't begin with a job offer. Kung pareho tayo ng state ngayon. It begins the moment you believe that there is something worth building, again, to create, tulad nung sabi ko sa previous video ko. And you start by building you. Again, yung mga maliliit na ginagawa mo to help yourself, investment yun para sa sarili mo. So, doon naman na ngayon, sunod-sunod tong upload ko. Talagang nagpahinga lang din ako ng Monday and Tuesday. But yes, this is very, very fulfilling and productive ako. So, doon naman na ngayon. Share nito sa mom nyo, colleagues nyo, and friends nyo. And I'll see you in the next video.